Saligang batas sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng desisyong ito ng Korte Suprema? JG, pinatitigil na nga ng Korte Suprema ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas nga na desisyon ng Korte Suprema ngayong araw, idineklara ng unconstitutional itong impeachment complaint. Ibig sabihin po, null and void na ito. Lumabag daw kasi doon sa one-year bar rule itong impeachment complaint at dapat sundin yung due process. Nilabag din daw kasi yung due process rights ng vice. Pinuna ng Korte Suprema nga yung tatlong unang impeachment complaint na inihain at inendorso po sa Kamara noong Disyembre, which was archived and being terminated noong February 5, 2025 ng pag-a-adjourn nga ng sesyon. Ay nga doon sa desisyon, yung one-year bar ay mag-uumpisa po oras na ma-terminate nga o ma-dismiss itong mga reklamo, which is yun nga yung ginawa doon sa unang tatlong impeachment complaint. Ibig sabihin daw, hindi na raw valid yung ginawa nga pag-transmit doon sa Senado nung fourth impeachment complaint at yun yung pinirmahan, nilagdaan, inendorso ng higit 200 kongresista. Unanimous, Jiggy, yung naging desisyon ng mga kurado, pero may 2 kurado na nag-abstain sa pagboto. Jiggy. At Marian, anong reaksyon ng mga House Prosecutor at iba pang kongresista sa desisyon ng Korte Suprema? Jiggy, wala pang ang sagot ay yung mga kongresista o even yung mga miyembro ng House Prosecution Panel tungkol nga dito sa desisyon ng Korte Suprema. Pero yung isa sa mga petitioner na si Attorney Israel Torion, ikinalugod yung desisyon nga nito ng SC. Isa daw itong tagumpay ng taong bayan at ngayon daw ay magkakaroon na ng panahon yung Kamara na mag-concentrate sa mga nasalanta ng bagyo. Gigi. At may reaksyon na ba ang kampo ng Vice Presidente? Jiggy, ikinalugod nga rin ng kampo ni Vice President Sara Duterte itong naging desisyon ng Korte Suprema doon sa petition nga na ideklara unconstitutional ito dahil nga labag nga doon sa one-year bar rule. Unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Pagpapakita daw ito na yung Korte talagang kinikilala yung rule of law at yung limitasyon ng konstitusyon laban sa pang-aabuso ng impeachment process. Handa pa rin naman daw yung kampo ni VP Sara na magpaliwanag tungkol nga dito sa mga aligasyon sa tamang forum. Samantalang hindi naman daw ibig sabihin na inaabsuelto na ng Korte Suprema itong mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede pa rin naman po maghain ng panibagong impeachment complaint oras na matapos nga itong one-year bar rule doon sa February 6, 2026. Jiggy. At may pahayag na ba ang Senate Impeachment Court tungkol dito? Yes, Jiggy, kinikilala naman daw ng Senado or ng Senate Impeachment Court itong ang desisyon ng Korte Suprema at nananatili raw silang committed sa pagsunod sa constitutional order at sa pagtitiyak na masusunod ang due process. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Quezon City. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap